Thank you, kuya. Bye, doggies. So ayun mga daddies, pababa na kami dito sa pinag-stayan namin. Dito pala to sa Gumaka, Quezon. Grabe, kahit bitin yung tulog, hindi ko ramdam yung antok dito sa park na to kasi medyo excited ako na medyo kinakabahan. Ihatid nga lang pala kami ng tricycle dahil yung motor namin ay iniwan na namin sa grid kaninang umaga. Kaya ito, dala namin lahat ng gamit, yung gears, helmet, at yung mga iba pang kailangan. Di na pala ako nakapag-video nung nakasakay na kami sa tricycle dahil nasa bag yung cellphone ko. Kita-kits na lang sa grid mga daddies. So ayan mga daddies, nandito na nga pala kami sa grid at medyo napaaga kami ng dating. 12:07 AM pa lang. Dito nga habang nag-ayos kami ng camera, itong si Kuya ang kulit. Kaway ng kaway kahit hindi pa naman naka-record yung Insta360 natin. Nakabawasan natin. Ayaw mo dahil dito naka-uno. Gusto 360, 1 hour pa. 1 hour pa. Dito todo bomba na yung mga naka-pipe na kasali sa event. Habang tayo ay tahimik lang dahil yung tambutso natin ay stuck lang. At ito nga mga paps, sasampa na tayo sa ating motorsiklo dahil ilang minuto lang natitira at magsisimula na ang endurance. Tayo po muna ay magkakaroon ng wave of prayers. Ano po, para may gabay po tayong lahat sa ating pagtakbo. Makikipatay po muna ng engine, please. So yun po, bago po ako magsimula ng prayer, gusto ko lang mag-set ng reminder na ang endurance po ay hindi karera. Napakasarap pong mag-finish na walang galos yung motor, walang abunuhan. So kung ano lang po yung kakayanan, huwag pong pilitin. Kung may makita po kayong matulin, skills na yun, huwag yung pong kakayanan. So yun lamang po, mag-pray na po tayo. In the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Ama namin nasa langit, makapangyarihan ka po sa lahat. Sa araw po na ito, kami ay magpapasalamat at tinipon mo kami ng maayos at ligtas sa dabo na ito. Salamat po sa gabay at pag-iingat mo sa amin. Salamat po sa kalakasan ng katawan na kaloob mo. Salamat po sa buhay at pag-ibig mo, Ama. Aming Ama, sama-sama po kaming dumudulog sa iyo. Batid po namin ang peligro na meron ang mga ganitong palakasan. Pero buo po ang aming pananalig sa magagawa mo upang matapos namin ito ng mapayapa at ligtas. Ama, sa panahon po na sumusobra ang biga namin sa silinyador, pakitapik mo naman ang aming mga balika. Ipaalala mo ang mga mahal sa buhay na hinihintay sa aming paghuwi. Kaya nung maikwento namin sa kanila ang magandang karanasan na ito. At sa mga oras po, Ama, na humihina na ang aming katawan, dulot, puyat, pagod, nakikiusap po kami, Ama. Pakidulutan po kami ng kaunting lakas upang maihatid namin ang aming mga sarili ng maayos at ligtas. Ama, wala po kaming makakaya kung hindi sa pag-ibig mo. Ang lahat po ay aming sinusuko sa iyong napakabanal na pangalan. Tinatanggap po namin ang bawat isa sa amin na sa amin ang iyong basbas. Sa pangalan ni Jesus, nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Ride safe mga Bobs! Good luck! Okay, time check po. 2:42. Paalala lang po sa lahat, ano po, ang tunay na finish line day ay sa ating mga tahanan. Ano po, ingatan po natin ang ating mga sarili. Dito nga ay halo-halo na yung nararamdaman ko. Kaba, excitement, saya, at adrenaline. Siguro nga ay dahil first time pa lang natin to sumali sa ganitong event. Pero kailangan kalmado lang tayo para gumana ng maayos ang utak natin. Kaya ito, nililibang ko muna ang aking sarili, tumitingin-tingin sa paligid at inaayos ang posisyon ng aking motor. Shoutout nga pala sa iyo, kuya.
Kung sino ka man at kung mapanood mo man to, mag-comment ka na lang dyan sa baba. Ito na nga't umalis na yung unang linya ng mga motor. At malapit na rin sumunod ang pangalawang linya kung saan narito si Kuya. Nasa pangatlong linya nga pala tayo kaya medyo matagal-tagal pa tayo bago mag-take off. Dito nga sinubukan ko sanang i-good luck si Kuya kaya lang nasakto na paalis na pala yung linya nila. Kaya hindi ko na nasabi sa kanya yung good luck at sinanyasan ko na lang siya na nandun na yung nauuna sa kanya. Palabas na nga tayo dito sa PUP at medyo kabado talaga ako dahil first time ko itong sumali sa ganito. Pero kailangan kumalma para manatili tayong safe sa buong biyahe. Ang instruction nga pala sa amin ay habang hindi pa pumaparada yung mobile ng pulis ay hindi pa kami pwedeng umovertake. Kaya dito, kalmado pa yung lahat ng rider. Good luck nga pala sa lahat ng kasali sa event. Sana manatili tayong safe at makauwi tayo ng buo sa mga pamilya natin. So ayun, pumarada na yung mobile ng pulis kaya ito na, magsisimula na ang tunay na laban. Dito ay susubukan nating sumabay sa una para di tayo maiwanan ng ganun kalayo. Matapos nga ang humigit kumulang isang oras na biyahe ay nandito na nga pala tayo sa first checkpoint sa Camarines Norte. Dito nga sa checkpoint na to ay pang 70 na agad kami. Bumalik nga pala ako kila Paps dahil yung sulat sa passport ko ay nabubura. Kaya nagtanong ako sa kanila kung okay lang ba ito at ang sagot nila ay okay lang daw dahil pare-pareho naman kami. So ayun, sumakay na ulit ako sa aking motorsiklo habang hinihintay ko yung kasama ko dahil umihi siya saglit. Ayun, bakbak na ulit kami papunta sa second checkpoint. Si Sir Jamie nga pala yung nauuna sa amin dahil siya yung merong Google Maps. At hindi ko rin kabisado yung daan dito sa Camarines Norte kaya pinapauna ko siya at nakasunod lang ako sa kanya. May nadaanan nga pala kaming gasoline station kaya nagkarga muna ako sa motorsiklo ko. Dahil 2 bars na lang din yung natitirang gasolina sa tangke ko. Sobrang na-enjoy nga pala namin yung daan dito sa Camarines Norte.
Unli piga at unli banking dahil sa mga kurbadang magaganda dito sa lugar na to. Napakaganda rin ng highways nila dahil onti lang yung lubak. Kaso nga lang sa hindi inaasahan. Ray, sir. Naglaylo ko, kaya lang nagliko ka bigla. Ito nga pala yung pinakaunang semplang ko sa buong buhay ko. Kaya medyo hindi ako makapaniwala sa nangyari. At ang pinakauna kong inisip ay yung camera 360 na hiniram ko sa kaibigan ko. Salamat nga pala kila sir na inagapan kami agad. Ako nga lang pala yung tumumba dahil yung harap na gulong ko ay nag-slide dun sa buhangin. At nakapagpreno pa naman ako kaya mahina na yung impact na tumama kay Sir Jamie. So ayun, nangyari na ang unang semplang ko sa pagmumotor. At ang unang gasgas ng motor ko galing sa semplang. Akala ko dito hindi na damage yung camera. Pero nagkaroon pala ng dents yung kabilang side ng lens nito. Ay, kanina? Ay, shit. Ano yung gulong? Ganyan ako. Ada ka sa place? Kahit simple lang yung nangyari sa akin, hindi pa rin ako makapaniwala. Dahil nga ito nga yung unang beses na sumemplang ako sa motor. Medyo natagalan kami dito dahil ayaw umandar ng motor ko. Engine check na ako. Dito sunubukan ko ulit at umandar na nga yung motor ko. Nabalik ko nga rin yung kambyo ko kaya ito si Sir, tinutuhid niya gamit yung plies niya. Dito nga dahil sa adrenaline rush ko ay kahit gaano katigas yung pagkabalik ko ng kambyo ko ay nagawa ko pa rin ituwid gamit yung flies. Pagkitig mo kaya palang soko tapos sabi parukot. Hindi ko kaya expect na bigla itong lumlig ko. Hindi, inarap ko sa nanik yan. Kaya man. Wala na ako. Tara. Wala yung palakain. Yung isa na, yung kilos ko. Alin? Bergman? Sabi nga ni Kuya, meron din daw na aksidente dito na Suzuki Bergman. Ayun, nabanggit niya na balik ko daw yung telescopic. Siguro sa may kanina. Nasa likod na yung fairings. Patali na sa likod. Ano, ito iniisip ko eh. Buti din naman na ano. Sobrang thank you nga pala kay Sir Jamie dahil grabe rin yung pag-aalala niya dito sa akin. Ayanin, ulit-ulit niyang i-check yung motor ko kung may mas malikabang dash. Dito tawanan kami dahil akala ni Sir Jamie hindi ako naka-record. Pero na-record ko lahat ng nangyari. Di ko na malayan na pati pala yung intercom ko ay naputol dahil ito yung unang tumama nung natumba ako papunta sa left side ko. Dito hinanginan ko rin yung gulong ko dahil medyo malambot. Lahat to pa sana nagsabi na kami gas ka kaya nagluyo na ako sa di. Kaya lang diri sa di man nagliko na ako pa arka no. Tapos ikaw nagliko man ka kaya di na ako nakailag. Nagpreno na lang ako. Iniwas talaga ako. Kaya sa dokotin na mas unaan kong gulong nag-slide na. Sabihin nagbibelo na ka. Nagbibelong. Nagbibilang pa speed. Di rin, nakasunod lang ako kanimo. Ata nagsimpla. Nag-arog ka kano, nakarukot ako. Kaya ni nabigla ako. Sabi ko sir, pag-arog mo kano. Pag-ilag kong arog ka, nag-slide na ako sa puta, nakahanap pa akong abunaran. Adi. Ayun. So ayun, nangyari na nga yung hindi natin inaasahan. Pero kailangan ituloy pa rin natin ang laban. Sometimes life is good, but then the trouble comes my way. But whatever happens, Lord, I thank you for this day.
when I'm feeling troubled. Lift my hands and pray. So ayun nga, nandito na tayo sa Camarines Sur. At ang next destination nga natin ay ang Pili Camarines Sur. Dahil nandito yung isang checkpoint natin sa Bicol Petroleum Anayan. Dito medyo kumakapal nga yung hamog. At nagsimula nang matakpan yung camera natin. Kaya nag-decide ako na i-off na muna ito. So what's up mga daddies, nandito na nga pala ako ulit. Dito nga pala kami dumaan dahil inisip naming traffic sa sentro ng Naga. Dala nga pala natin ay ang NMAX 4x4 at ang Ford Raider 150 Fi. Kamusta naman digas-gas na? Nakabas pa yan. Adiyo, sticker sa naman. Nakabas pa yan. Nalobat nga yung cellphone ko kaya hindi na ako nakapag-video nung papunta kami sa Pili. Kaya ito, pabalik na ulit kami sa Quezon Province. Pero bago ang lahat ay magpo-full tank muna tayo dahil mahaba-haba yung babayihin natin dito. Sunod nga pala naming destination ay ang Edling's Cafe sa Tagkawayan, Quezon. After almost an hour, nandito na nga tayo sa Edling's Cafe. Meron nga pala tayo ditong photo ops na kailangan para tawagin tayong finisher. So ayun, tapos na kami mag photo ops kaya biyahe na kami ulit. Huminto muna nga pala kami dito saglit para umihi at para kumain ng onting biscuits. Ba't ka humiga? Kani mo na ito, no? Magkapangan ako Skyflex. Para sa mga taong lumalaban. Skyflex. Ang aga-aga baka siya 5 yung gilagit mo dyan. Paglam ko dati Edling, sagto ko Tabogon. Kaya raw ka diyo. Classic. Jeep. Tama raw bagay, babalik na hadi Pilipinas. Dasad din na Pilipinas, sa Laguna na Bibilogon. Paano pag pala sa Diwata na bed ka? Tabi po. So yun nga, tapos na kami magpahinga, biyahe na kami ulit. Dito na nga pala kami ulit sa Quezon Province. Hindi na ako nakapag-video dun sa ibang parte dahil nalobat ulit yung cellphone natin. Medyo nagka-problema yung connector natin kaya hindi nagcha-charge dun sa power bank na dala natin sa bag. Dito may mga nakasabay kaming ibang rider kaya mas napaganda yung routes namin. R-I-S-E-N-I-O. Naila na. Tapos yung isa po ay... Ang kagap niya dito dati. Ay, mali. Gagi, dito ako nakapirma. Sige po, okay na po yan. Doon ka na magpirma sa akin. So ayun, palabas na nga ulit kami sa port at didiretso na kami dun sa next destination namin. So what's up mga daddies, I'm back again and again. Tumigil nga ako saglit para i-set up yung camera natin. Ayan, mag-video na tayo ulit dahil medyo maganda yung view dito sa lugar na to. Sometimes life is good, but then
the trouble comes my way. But whatever happens, Lord, I thank you for this day. And when I'm feeling troubled, lift my hands and pray that you will be. So ayun, papasok na nga tayo sa San Narciso, Quezon Province. First time ko makapunta dito kaya hindi ako pamilyar sa mga daan. So ayun, nasa tagging na tayo. Number na po, sir. Yes, number po, sir. 028. 028, sir. Brisanyo. Pangalan, sir. Brisanyo. B-R-I. Senyo. Brisanyo po. Apo. Dire. Bri. Dire nga po, sir. B-R-I. Dire. Sorry po. B po. B. Okay po, sir. Sorry, sir. Limitado po, sir. Sige lang. Pakirma na lang, sir. Senyo. Right. Yung iba nabura na boss. Oo nga sir, pag pulpin po ang kuwan, dapat ipusin nila sinabi ay. Dalawang bayan po, bawat sa photo, 30 plus kilometer po, laging kanan. Tubig, sir, tubig. Tubig, sir, tubig. Okay. Tubig, sir. Puro kanan po tayo, sir. Puro kanan po. Itong ulanay, kanan ka rin. So ayun, nakita niyo naman, medyo nalito si ate dun sa apelyido natin. Pupunta na nga pala tayo sa sunod nating destination at sa lugar na to napakaganda at napaka-presko. Parang preserved or natural park dito sa Quezon Province. Sometimes life is good, but then the trouble comes my way. But whatever happens, Lord, May nadaan nga pala tayong dagat dito kaya lang di masyadong nakita sa video dahil chest mount nga yung gamit natin at hindi chin mount. Medyo tumagilid lang ako konti kaya lang kulang pa rin, di pa rin nakita yung dagat. in the rain or sun, oh, it's a beautiful day. I don't want to add to my anxiety, 'cause tomorrow I'll be fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful. Tumigil nga pala kami saglit dito para kumuha ng pictures dahil parehas kaming first time makapunta dito sa lugar na to. At ayan, bumakbak na kami ulit. So, andito na nga pala kami sa sunod na photo ops. Okay, nasa Municipal Hall ng Catanawan, Quezon. So ayun na nga, hindi na ako nakag-video ulit pero nakalabas na kami ng Pagbilao, Quezon at papunta na kami sa Atimonan, Quezon. Dito tumigil muna nga kami para uminom ng buko juice dahil parehas kaming unang kasama ko. At may nakasabay nga kami dalawang participant din sa event. Laka? Nakarimok yan. Hindi yan nakarimok? Walang ko ba? Ngayon o, walang pugak pag yan ang nakalali na tambot ko. Ah. Chill ride na at pauwi na. May nampipitik pala dyan sa babaw. 7-1, mga 7-1 nun eh. Tapos, tuloy na kami. Yun na lang, kami na. Ingat kayo, ingat. Shoutout nga pala sa inyo mga paps, ride safe. So ayun, kami rin ay babiyahe na dahil medyo malayo pa yung Lopez, Quezon, kung saan nandun yung last checkpoint at ang finish line. Ayan, nandito na nga pala kami sa Bitukang Manok. Tumigil kami saglit para kumuha ng pictures ulit. Medyo layong takbo natin dito dahil medyo marami yung sasakyan and marami rin yung mga tao dito sa part na to. Dito nga medyo nakaramdam na rin ako ng pagod kaya mabagal na lang yung takbo natin para safe na lang tayong makarating sa finish line. Buti na lang nadaan kami dito sa may parating dagat. Relax na onte ang utak ko at ang mata ko.
Gumaka Quezon na nga pala kami ulit at malapit na kami sa Lopez, Quezon kung saan dun yung last checkpoint at ang finish line. So ayun, tapos na nga tayo sa ating last checkpoint at pabalik na tayo sa grid. Ayan, papasok na tayo sa PUP kung saan nandito yung grid at nandito na rin yung ibang riders na naunang natapos sa amin. Dito nga medyo hindi ko naramdam yung pagod dahil napalitan ng saya dahil sa wakas ay natapos na namin ang endurance challenge na ito. But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig.